Isang magandang hapon po or magagabi sa inyong lahat. Latest weather update tayo ngayon, araw po ng Martes, December 20, 2023. Pero bago tayo magpatuloy, palike and subscribe naman po and pahit ng notification bell para mamaya po may update ko kayo sa lagay ng ating panahon. So, hypnosis po natin as of 3 a.m. Kaninang madaling araw po, meron po tayo namataan na active low pressure area which is meron pong estimated na data na 185 kilometers south of Puerto Princesa City. So, bandang Palawan po yan. Kasama na rin po dyan ang northeast monsoon na siya po nakakaapekto sa ilang bahagi po ng northern at central Luzon. Shoreline din po nakakaapekto sa ilang bahagi naman ng eastern at southern Luzon po yan. Makikita nyo naman sa ating pinaka-live radar, bukod pa po dun sa active LPA na malapit po sa ating, or nakapasok po sa Philippine Area of Responsibility, may dalawa pong active LPA sa labas ng PAR. And as of now, wala pa naman po itong direktang epekto sa ating bansang Pilipinas. Ang nakakaapekto po ngayon sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao ay yung tinatawag po natin na Northeast Monsoon Shear Line at ito pong tinatawag natin na active LPA. Yung extension po nito ay nagbibigay ng mahina hanggang malakas na pag-uulan sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. So tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan sa area po ng Zamboanga Peninsula at western section po ng Visayas, Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region at Aurora. Ang panahon po dyan ngayong hapon hanggang sa gabi maulap po na may mahinang pag-uulan sa hapon. Posibleng lumakas po ito pagdating naman po sa gabi. So maging alerto po tayo kung lalabas po kayo ng bahay or pupunta ng mga Christmas party or mga ngaruling po sa mga bata, bagbawalan na po natin lumabas dahil posible pong maulan sa hapon hanggang sa gabi. Kung may importanteng lakad naman, magdala po ng yung jacket o kaya naman po kapote panlaban nga po in case magkaroon ng mga rainfall or heavy rainfall shower sa hapon. Sa area naman po ng Cagayan Valley at Cordillera at ilang bahagi po ng administrative region ng Cordillera, maulap po na panahon hanggang may mahinang pag-uulan, posible lumakas pagdating po sa gabi, dala po ng northeast monsoon, easterlies at shear line niya, mga localized thunderstorm din po ang ating binabantayan. Sa area naman po ng Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon, maulap na panahon din po ang mararanasan ngayong hapon. Posible pong lumakas yan sa hapon pagdating po sa gabi. So, i-monitor po at bantayan nyo mabuti ang lagay po ng ating panahon. Pabago-bago po yan. Never and ever po natin mape-predict yan. Yung mababang area po sa Luzon at mataas na lugar naman sa Mindanao, mag-ingat po kayo dyan. Sa may Luzon, sa banta po ng baha. Sa may bandang matataas na lugar naman sa Mindanao, sa banta naman po ng landslide, lalo na po yung mga landslide prone area. Bukod po sa mga bagyo at super typhoon, palagi rin po tayo mag-ingat sa banta po ng lindol dahil yan po napakahirap i-predict. Biglaan po. Mas maganda kung meron tayong naranasan na pag-lindol, alamin po natin or gawin po natin yung mga safety protocol na itinuturo po sa atin sa mga seminar at sa mga LGU. At lagi ko pong pinapaalala sa inyo, maging mapagmatsyag po tayo sa lagay ng panahon. Kahit nga po active LPA lamang yung nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ay posible po itong magbigay ng pag-uulan sa ilang bahagi ng ating bansa. So babantayan po nating mabuti yan dahil ang LPA posible pong maging or makonvert agad-agad kung lumakas yung hangin sa isa pong bagyo hanggang maging malakas at super typhoon na bagyo. Pero ang sinasabi ko sa inyo, localized thunderstorm din, bantayan natin dahil mahirap yan i-predict. So patuloy ko po kayong update and please ako yung nakikiusap sa inyo mga kaibigan, mga kababayan na nasa ibang bansa, pa-like and subscribe naman po and pahit ng notification bell and pakishare sa ating mga labans para aware sila sa ating banabantayan na latest weather update, mga active LPA at mga bagyo sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat.